Naghahanda na po ang Department of Migrant Workers o DMW sa posibleng pagdagsa ng mga Pinoy na gusto nang makauwi sa Pilipinas dahil pa rin po sa gera sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nakalatag na ang protocols para nga mailika sa mga Pilipino kung kakailanganin. Gayunman, prioridad daw sa ngayon na sundin muna ang panuntunan ng bawat host country sa Middle East para matiyak ang seguridad ng mga Pinoy. Sa ngayon po may augmentation teams na ang DMW na palili pa rin sa Middle East para mag-abang sa mga lilikas na Pilipino. Tiniyak din ng DMW na may naghihintay na ayuda sa mga OFW kapag nakauwi sila sa Pilipinas. Dito sa pag-uwi, nakahanda din yung mga programa ng ating pamahalaan in terms of yung pagpanunumbalik para magtayo ng negosyo at training at empleyo. Pati yung mga transit point, meron na rin tayong tinutulungan with the DFA, of course, as far out as Africa. Merong mga nasa-stranded na tinutulungan na natin. Ang total na natulungan natin ay around 1,500 in terms of flight rebooking, tulong sa pagkain at transport. Yan nga po ang tinig ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, naghain po ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa umano'y bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Personal na nagtungo ang Vice Presidente sa Taguig City Prosecutor's Office para maghain ng reklamo laban kay Madriaga. Nanumpa rin po si VP Sara sa kanyang affidavit para idiin na nagsinungaling daw si Madriaga sa nauna nitong mga pahayag. Si Madriaga ang umaming dating aide at nagsilbi daw na bagman ni VP Sara. Siya rin ang nag-akusang tumanggap ang bise ng campaign funds noong 2022 elections mula sa mga sindikato ng pogo at droga. At una na itong itinanggi ng Vice-Presidente at iginiit na pamumulitika lamang ang mga akusasyon laban sa kanya. Aminado naman si Davao City Mayor Paulo Duterte na hindi sila kampante sa magiging resulta po ng naging confirmation hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang giit po ng alkalde, hindi raw sumunod sa tamang proseso ang ICC sa naging pag-aresto po sa kanyang ama. Kaya hindi daw niya pinagkakatiwalaan ang mga desisyon nito sa kaso ni Digong. Nahaharap po sa 3 counts ng crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa madugo niyang war on drugs sa Pilipinas. Una nang sinabi ng isa niya pang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi na sila umaasa na makauuwi pa ng bansa ang dating Pangulo sa Davao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!